At tulad po ng napanood ninyo, talaga namang matalahib yung lugar kung saan nakita ang bangkay ng batang si Mark Escarmosa. Ipinasunog daw ng tiyahin niya ang lugar. Pero wala raw masamang balak ang tiyahin. Gusto lamang daw niyang mahanap ang iba pang bahagi ng katawan ng kanyang pamangkin. Mula sa Pililla Rizal, nakatutukway si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike. Post-mortem examination sa bangkay ng 4 anyos na si Mark Elgin Escarmosa upang alamin nga, Mike, ang ugat o posibleng dahilan ng kanyang kamatayan. Sa kuwang larawan ng Pililla Rizal Police, makikita ang matataas na talahib sa lugar kung saan natagpuan ang naagnas sa bangkay ni Mark Elgin. Isa itong tuyong creek na may 7 talampakan lamang ang lalim. Sa inisyal na pagsisiyasat, ang mga talahib na ito ang nagkubli sa katawan ng bata ng may 2 linggo kung kaya hindi agad natagpuan. Yung edad na ganun, talaga nasa kalikutan yun. Kung titingnan niyo yung rabay na pinagbagsakan niya, talagang yung ganong kalaking bata mahuhulog sa ganong kataas na rabay, although wala pang 10 feet. Talagang may pagkakalagyan. Pangalawa, masukal, hindi mo papansin. Pero kagabi, sinunog ang lugar kung saan natagpuan ang paslit. Utos daw ito ng tiyahin ng biktima na labis daw na naapektuhan kapag nakikita ang crime scene. Naisin daw nilang linisin ang lugar para mahanap ang mga nawawala pang parte ng katawan ng bata. At alam daw nilang tapos na ang pagsisiyasat. Wala po akong intensyon na bisabihin ako ang Hindi po magagawa yun sa pamilya namin. Ang PNP, sinabing batid nilang mali ang pagsunog sa crime scene. Nagkasundo na rin daw ang partido ng ama at ina ng biktima na walang masama sa nangyari. Ang nanay at lola ni Mark Elgin, hindi maitago ang sama ng loob sa pangyayari. Doon lang po ako natulog sa overpass sa baba. Mamasin nga po ako doon kung baka sakaling yung anak ko, baka pinanglilimos. Baka ako matagpuan ko doon. At saka nag-isang gabi rin po ako sa Quiapo. Nakakatakot doon pero wala, no choice ako. Nahanap ko yung anak ko. Pero dito lang nangyari yan, dinampot yan sa karsadang yan. Kaninang tanghali, kinuha ng soko ang bangkay ni Mark Elgin. Dinala ito sa isang punerarya para sa post-mortem examination. Hanggat wala raw findings ang soko, sumasagi sa isip na may foul play sa pagkamatay ng anak. Feeling ko, baka may nagtapon lang sa kanya doon. Baka hindi man siya doon namatay. Sa stage of decomposition na, medyo mahaba yung proseso ng pag-examine. Ang unang step kasi nila doon na i-identify muna kung talagang yun yung batang nawawala. May kaninang hapon nga ay naibalik na dito sa Pililla Rizal ang bangkay ni Mark Elgin mula sa isang punerarya sa Tanay Rizal kung saan nga siya inotopsy o sinailalim sa post-mortem examination. Sa ngayon nga, Mike, ay may mga kamag-anak at kakilala sila na narito na ngayon upang makiramay. Napapansin din natin na maraming mga bata ang nandito upang makiramay nga kay Mark Elgin. Umaasa naman, Mike, yung pamilya itong si Mark Elgin na matapos ngayong 7 araw ay mailalabas na ang resulta ng post-mortem examination upang magkatuldok na nga ang kanilang mga tanong tungkol sa kamatayan nitong si Mark Elgin. Mike? Iyan, ganong kalayo yung creek kung saan natagpuan yung bangkay ni Mark Elgin? Diyan sa kinaroroonan mo, diyan sa kanilang bahay, Mark? Mike, kung ikaw ay maglalakad, kung malaking tao yung maglalakad, siguro mga around 2 to 4 minutes, nandoon ka na sa creek na yan, doon sa medyo elevated creek, dahil medyo, Mike, parang papunta kasi sa bahagi ng kabundukan niya, so medyo mataas, tsaka medyo mahirap ding maglakad. Pero kung bata, Mike, siguro aabutin din, more or less 5 minutes kung si Mark Elgin yung maglalakad dyan. Pero, Mike, yung obserbasyon din, ng mga residente ron, iyan daw lugar na yan ay daanan din nila, bagamat matalahib yan, may mga portion na dinadaanan sila dyan, pero wala naman daw silang naamoy for 2 weeks. At kung malaglag man daw si Mark Elgin dyan, marami daw nga talahib at maraming iba pa mga halaman na nakatanim sa paligid ng creek na yan. Kaya maaring hindi siya magkakaroon ng tinatawag na free fall at hindi siya dire-diretso doon sa pinaka-bed nga nitong Tuyong Creek. Kaya marami rin, Mike, sa mga residente ang nagtatanong kung paano nga sinasabi ng mga pulis na namatay si Mark Elgin sa pagkahulog gayong maaaring may masalo siya ng mga talahib at ng iba pang mga halaman na nandoon sa creek na yan, Mike. At so, kahit na ganyan ang lalim, mga mahigit 7 talampakan, 7 feet, Mark, malayo yung posibilidad na ang ikinamatay ni Mark, yung pagkabagsak niya dyan sa creek na yan. Ganun ba yun? Ang sinasabi ng mga ilang tiga dyan iyan?
Ito, Mike, yung sinasabi ng mga ilang residente, no? Kasi sinasabi nila kahit mahulog daw yung bata doon, ano, sinasabi nila na more or less 7 feet yung lalim, yung depth nitong yung creek na ito, no? Kaya sinasabi naman nila, kung free fall, ibig sabihin kung wala kang sasanggaan, no? Kung dire-diretso kang babagsak, maaaring mapahamak yung isang tao. Pero kung meron nga mga dayami or yung sinasabi nga na merong mga talahib at meron pa mga ibang halaman dun sa gilid nito na maaring makapitan ng bata sa sandaling nga malaglag siya dyan, ay maaring hindi nga mangyari na mamatay kagad siya, no? At maaring ma-injured yung bata pero makahingi pa ito ng saklolo, Mike. So lahat namang iyan, Mike, ay sinasabi naman sa atin ng Pililla Police na hindi naman nila isinasara, no, na maaring aksidente lamang ito nangyari. Hindi nila sinasabi na aksidente lamang ito. Yung sinasabi nila, lahat ng anggulo imbestigahan pa rin nila, maaring may foul play, kaya tuloy-tuloy daw investigasyon at itong post-mortem examination ay magre-resulta nga, no, malaman nila talaga kung nagkaroon din ng foul play sa pagkamatay nitong si Mark Elgin, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.